Bagong-bagong balita, sinampahan ng reklamong tax evasion si dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Damay rin sa reklamo ang kumpanyang nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng ni-raid na Pogo sa Bamban. At may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, Connie, na nagdagan pa nga yung mga reklamong kinakaharap ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito yung matapos maghain ng reklamong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban kay Guo at sa real estate company niya na Baofu Land Development. Ayon sa BIR, hindi nagbayad ng kaukulang tax si Guo para sa pagbebenta niya ng kanyang share sa Baofu ng tumakbong mayor ng Bamban noong 2021. Ito ay yung capital gains tax at documentary stamp tax. Respondent rin sa reklamo ang binentahan ng shares ni Guo at isa pang opisyal ng Baofu. Sa dokumento ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ibinenta ni Guo ang 2.5 million shares niya sa halagang piso lang bawat share. Ayon sa BIR, may iba pa silang isinasagawang investigasyon sa mga tax obligation ni Guo at ng Baofu. Dadaan muna sa evaluation ng National Prosecution Service ang reklamo bago isalang sa preliminary investigation. Narito ang pahayag ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Malinaw na may kasong tax evasion itong transaction na ito. Ang amount nito ay nasa 500,000 pesos. Based on documents, mababa talaga ang pagkakabenta ng shares at mukhang siyempre hindi masyadong tugma doon sa properties na pagmamay-ari ng Baofu Corporation. Kaya yan din ang isa pang aspeto na tinitingnan natin. Rafi, Nino, na yung ikalawang criminal complaint laban kay Guo, may kinakaharap din siyang reklamong qualified human trafficking dito sa Department of Justice kaugnay ng raid sa Zone 1 Technology Marso ngayong taon. Bukod pa yan doon sa quo warranto case at cancellation ng birth certificate na inihain naman ng Office of the Solicitor General, pati na yung reklamong material representation o material misrepresentation ng COMELEC. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Guo at ng iba pang respondents. Yan muna ang latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Rafi, Connie. Maraming salamat, Salima Refran. Bukod sa tax evasion complaint, sinibak na rin ng ombudsman sa serbisyo si Alice Guo bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Tuloy rin ang mga hakbang ng Office of the Solicitor General at COMELEC laban kay Guo. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Opo, magandang umaga po. Police po. Police Bamban Police Station po. Unang nagpunta ang COMELEC sa sinasabing farm ni Alice Guo sa Bamban, Tarlac. Kami ay representative ng COMELEC Region 3 at saka galing tayo sa main office si Attorney Albert Rodriguez, kinatawan ng COMELEC central office namin. Magpa-serve kami ng summons kay Mayor Alice Guo. Ano ba ang katungkulan mo dito? Caretaker lang po ako dito, sir. O, taga-linis lang po. Walang inabutang Alice Guo doon. Sunod na pumunta ang COMELEC sa munisipyo ng Banban. Sabi ng nadatnan nilang staff ng Office of the Mayor, wala na umano silang komunikasyon kay Guo. Siya na po yung mag-hand over if ever kay Mayor Guo. Siguro po kung makikita natin siya. May 10 araw si Guo para maghain ng counter affidavit sa COMELEC na nagsasagawa ng preliminary investigation kaugnay sa reklamong misrepresentation laban sa kanya. Matapos ma-serve yung Sabina dito sa farm ni Mayor Alice Guo at maging doon sa munisipyo, hihintayin daw nila ang sagot o paliwanag ni Mayor Guo. Kapag hindi siya sumagot ay pwede na raw desisyonan ng COMELEC Legal Department ang preliminary investigation. Ang kasong misrepresentation, bunsod ng pagsisinungaling umano sa COC. Dahil sa investigasyon ng COMELEC at NBI, lumalabas na iisa ang fingerprints ni Guo at ng Chinese na si Guo Waping. Pero bago pa maangkat ang issue tungkol sa pagkatao ni Guo, unang naungkat sa pagdinig ng Senado ang pagkakaugnay niya sa Pogo sa Banban, Tarlac. Hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas. Matapos sa 3 buwan, nagbaba ng desisyon ng ombudsman. Dismissed sa serbisyo bilang alkalde ng Banban si Guo at hindi rin daw makukuha ang lahat ng kanyang retirement benefits. Habang buhay siyang disqualified sa anumang opisina ng gobyerno. Kaugnay ito sa reklamong isinampa ng Department of Interior and Local Government.
para sa grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, gross neglect of duty, at serious dishonesty, bunsod na naging papel ni Go sa Pogo sa Baofu Compound. Magkakaugnay raw ang mga ginawa noon ni Go mula sa pag-organize at pag-register ng Baofu, pati ang kabiguang bawiin ang permit ng Hongsheng matapos kanselahin ng PAGCOR ang lisensya nito. Gayon din ang pagbibigay ng business permit sa Zunyuan sa kabila ng mga pagkukulang sa application nito. Ang mga ikinilos daw ni Go, nagpakita ng willful intent na labagin ang batas at baliwalain ang mga alituntunin. Bukod sa kinakaharap sa COMELEC at Ombudsman, naharap din si Go sa reklamong human trafficking sa DOJ at may arrest warrant sa Senado. Tuloy rin ang co-warrant to petition ng Solicitor General na inihain sa korte. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng kampo ni Go. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos salubungin kagabi ang Pinoy Olympians, ngayong araw naman gagawin ang Heroes Parade. Magsisimula po yan sa Aliw Theater sa V. Soto Street sa Pasay. Mula roon, kakaliwa ang parada sa Rojas Boulevard at didiretso hanggang makakanan sa P. Burgos Street. Didiretso pa Finance Road at kakanan sa Taft Avenue. Dire-diretso na po yan hanggang Quirino Avenue at kakaliwa sa Adriatico Street hanggang makarating sa Rizal Memorial Sports Complex. Samantala, dumating na sa Aliw Theater ang ilang float na gagamitin para sa parada. Ang isa sa mga float may nakasulat pang Congratulations, Carlos Yulo. Mamayang alas 3 ng hapon na po ang Heroes Parade. Abangan ang special coverage ng GMA Integrated News na mapapanood dito sa GTV at sa live stream sa GMA News Online, GMA Integrated News Facebook page at GMA Integrated News YouTube channel. Excited nang makita ng kanyang lolo at lola si Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Kwento po ng lolo ni Carlos, 2 years na niyang hindi nakikita ang apo kaya excited daw siya kung bibisita si Carlos. Bukod sa kanyang lolo at lola, excited na rin po ang mga taga-barangay 7-Eleven sa Maynila kung saan lumaki si Carlos. Naghahanda na rin ang mga paaralan kung saan po siya nag-elementarya para sa kanilang Heroes Welcome. Proud din ang mga kapatid ni Olympic bronze medalist Ira Villegas. Nagpasalamat ang kanyang kuya na dati niyang coach dahil ipinagpatuloy ni Ira ang kanilang nasimulan sa boxing. Ang nanay naman ni Olympic bronze medalist Nesty Petesio, proud din sa nakamit ng kanyang anak. Kwento niya, hindi siya natakot sa pagsabak ng anak sa mundo ng boxing dahil nakita niyang gusto talaga ito ni Nesty. Hindi po matatawaran ang karangalan na ibinigay sa Pilipinas sa mga Pilipinong atleta na lumaban para sa atin sa 2024 Paris Olympics. Kaya sa kanilang pagbabalik sa bansa, bumuhos ang suporta at pasasalamat sa kanila. Balitang hatid ni Mariz Umali. Bit-bit ang watawat ng Pilipinas, sabay na bumaba ng eroplano sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at bronze medalist Nesty Petesio paglapag sa Villamor Air Base pasado alas 7 ng gabi. Kasama nilang dumating si bronze medalist Ira Villegas at iba pang Olympian. Masaya silang sinalubong ng kani-kanilang mga kaanak. Si Nesty di naiwasang maging emosyonal. Nagpasalamat naman si Carlos Yulo sa lahat ng mga sumuporta. Di po nasayang yung pagpupuyat nila para mapanood kami at ipagdasal. Maraming salamat. Panalo namin po to. Panalo natin to lahat po. Nauna naman nang dumating sa bansa sina Sam Catanta ng fencing, Kayla Sanchez at Jared Hatch ng swimming, at Joanny Delgaco ng rowing. Mula Villamor Air Base, nagtungo sila sa Malacanang kung saan sinalubong sila ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at First Family. Halatang proud na proud ang Pangulo na kinamayan at tinapik-tapik pa si Yulo. Pagpasok sa Malacanang, nagpa-picture ang mga Olympians sa First Family. Sabay-sabay silang naghapunan kasama ang iba pang opisyal ng gobyerno at Philippine Olympic Committee. As promised, we have delivered gold. We broke Tokyo Olympics medal haul. For 2 consecutive Olympics, we were #1 in Southeast Asia. Pinapaganda ninyo at pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino.
At kaya naman, kami naman nagpapasalamat sa inyong lahat. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. You have shown the spirit of the Filipino, the determination of a Filipino, and the excellence of the Filipino spirit. Para sa dugot pawis na inalay, ginawaran ng presidential citation ang lahat ng lumahok sa Olympics at binigyan ng Pangulo ng tig 1 milyong pisong cash incentive ang mga hindi nakapag-uwi ng medalya. Bukod sa presidential citation, binigyan naman ng tig 2 milyong piso ang bronze medalists na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Ginawaran naman si Yulo ng Presidential Medal of Merit para sa 2 nakamit na Olympic gold sa gymnastics at 20 million pesos na cash incentive. Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Sa kanilang pagbabalik, bansa, hindi lamang nila bitbit ang tagumpay para sa sarili, kundi ang karangalan para sa buong sambayanang Pilipino. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at makakasama natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Nasira ang bangka ng 2 mangingisda mula sa San Pascual, Masbate matapos unang mabangga ng isang cargo ship. Sa Batangas City naman nahulikam ang pagwawala ng isang barangay chairman na nagpaputok at nanutok pa umano ng baril. Ang may balita hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV. Magkasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa isang barangay sa Batangas City. Sa video ng isang concerned citizen, maririnig ang pagpapaputok ng baril ng umano'y mismong barangay chairman na si Joven Camacho. Makikita rin ang pagpapaputok niya sa isang bahay habang naglalakad sa kalsada. Sa isa pang video, makikita rin na may umaawat sa barangay chairman na may hawak na mahabang armas. Hindi ako nagpunas pakikiusap. Yain na! Kung hindi ka nagkulak, umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Papatayin ko kayo lahat. Ayon sa pulisya, pinuntahan pa ng barangay chairman ang isang residente at nagpaputok muli ng baril. Hindi pa matiyak ng otoridad kung ano ang dahilan ng pagwawala ng barangay chairman. Ang involved ay mismong kapitan o pangulo. Habang po ang ating biktima ay nasa kubo po na pagmamayari din ng kanilang pamilya, ay dumating po ang pangulo o yung ating pangulo ng nasabing barangay at siya po ay may dala po siyang long firearm. Unknown din po, hindi pa po natin alam kung ano. And siya po ay nakainom under influence po ng likor. Ayon pa sa pulisya, pinagbantaan din ng barangay chairman ang biktima at tinutukan pa umano ng mataas na kalibre ng baril sa mukha. Ang saktong sinabi po ay, papatayin kita, uubusin ko kayo. At ganun po, pinutukan po siya ng 3 beses sa tabi ng kanyang paa. So dito naging cause ng kanyang takot. At ganun din po yung nag-cause din po ng panic din po sa paligid. Tinutugis pa ang barangay chairman na hindi na rin muna nagbigay ng pahayag ang iba pang opisyal ng barangay at ang biktima. Sinisikap naman ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng punong barangay. Makikita sa CCTV ang pagdaan ng isang lalaking nakamotorsiklo sa isang kalsada sa Mangaldan, Pangasinan. Maya-maya pa, bumalik ang lalaki sa pinarada ang kanyang motorsiklo malapit sa tindahan ng halaman. Nang makatsyempo ang lalaki, doon na tinangay ang ilang halaman. Inulit pa ng lalaki ang pagnanakaw makalipas ang 3 araw. Kaya inabangan na siya ng may-ari ng tindahan. Na-corner ang suspect at dinala sa barangay. Ayon sa may-ari ng tindahan, umabot na raw sa 20,000 pesos ang kabuuang halaga ng nawalang halaman. Pista 12, kinausap na namin siya dito na kung pwede, huwag na lang yan tulugan, baka babalik na naman. Yun nga, kaninang madaling araw, yun, nahuli niya. Pero nung ilang beses na gano'n yung nangyari, paulit-ulit, hanggang nahuli namin, may humintong motor dyan sa kwan. Pero nandito kami sa loob, tinitignan namin kung may darating na motor. Naareglo ang insidente matapos magbayad ng 4,000 pesos ang suspect at nangakong hindi na uulitin ang pagnanakaw. Yun lang daw ang kaya niyang ibayad sa may-ari.
Patay sa pamamaril ang isang barangay kagawad sa Ginubatan, Albay. Sa investigasyon ng Ginubatan Police, pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang salari ng biktima malapit sa isang bakery. 5 tama ng bala ng kalibre 45 baril ang ikinamatay ng biktima. Patuloy ang investigasyon sa motibo ng krimen at pagtukoy sa gunman. May duwa kaming persons of interest pero di pa ma-identify warang naka-identify sa mga tao duman during nung mangyari. Nasira ang bangka ng mangingisdang si Roland Marientes ng San Pascual, Masbate matapos itong mabangga sa dagat sa bandang Burias Island at Sibuyan Island. Yung nakabangga po sa akin, sa amin po, kung napansin mo po nila yung bangka namin, sana po hindi po nila kami binangga kasi kawawa naman po kami mangingisda na maliit lamang po, sir. Sana naman po, kung nakita nila kami, dapat binalikan po nila kami. May ilaw at blinker naman daw ang bangka kaya imposible raw na hindi sila nakita ng hindi patukoy na cargo ship. Kwento pa ni Roland, 5 oras siyang nagpalutang-lutang sa dagat hanggang sa ma-rescue ng isang barko. Ang kapatid naman niya na kasama niya sa bangka, pinaghahanap pa rin. Kaya nakipag-ugnayan na ang mga otoridad sa iba pang Coast Guard substation sa Masbate maging sa Romblon. Denise Abante ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inirereklamo ng isang cameraman ang alkalde ng Urdaneta, Pangasinan matapos umano siyang saktan. Dumulog sa pulisya ang biktimang si Jairo Sibayan na cameraman ng Pangasinan Information and Media Relations Office. Ang sumbong niya, sinapak siya sa likod ni Mayor Julio Paraino III habang kinukuhanan niya ng video ang paghahain ng preventive suspension order laban sa alkalde. Sa bilitan din daw kinuha ang kamera sa kabinura ang mga nakuhang video. Ayon sa Media Relations Office ng alkalde, pinahintulutan lang daw ang cameraman na kumuha ng larawan at hindi video. Inisyuhan ng alkalde ng 90-day preventive suspension dahil sa umano'y paglabag niya sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Wala pang inilabas na pahayag ang alkalde. Hulikam sa Quezon City ang pagtangay ng mga suspect sa 50,000 pisong kita ng isang grocery store. 2 ang arestado. Balitang hatid ni James Agustin. Gamit ang crowbar, pilit na binubuksan ng mga lalaking ito ang pinto ng opisina ng isang grocery store sa Quezon City. Nang makapasok, hinalughog nila ang lugar. Binuksan ang mga drawer hanggang makita nila kung saan nakatago ang mga pera. Ang sumunod na nakuhanan ng CCTV, naglalakad ang 3 lalaki palabas buhat-buhat ang kanilang mga ninakaw. Nang mabigatan, ibinaba na muna nila ito sa gilid ng kalsada. Naupo pa ang 2 habang hinihintay ang isa nilang kasamahan. May kasama na siyang tricycle na dumating at isinakay nila ang mga ninakaw tsaka sila umalis sa lugar. Ang pagnanakaw na diskubre ng isa sa mga empleyado ng establishmento. Upon noticing na yung roll-up ng opisina nila is nakataas na at sira na yung mga padlock, pumasok po siya sa opisina. Doon niya na-discover na talagang napasok yung opisina nila at may mga nawawalang gamit. So after ma-discover, nai-report po dito sa stasyon natin. Aabot sa 50,000 pesos nakita ng grocery store na karamihan ay mga bariyang natangay. Sa follow-up operation ng pulisya na aresto ang 2 sa 3 sospek, pero kaunting barya na lang nabawi sa kanila. Continuous forward tracking ng CCTV, nakita po natin kung saan po sila bumaba. At doon sa pinagbabaan nila, doon na-locate ng ating mga operatiba na nagresulta sa pagkaka-aresto ng 2 sa 3 sospek. Kung pagbabasihan po natin yung nangyaring insidente nito na kung saan 3 nga po silang pumasok, isa nagsilbing lookout at 2 yung pumasok sa loob, masasabi po natin na talagang yung lakad nila, lakad ng isang grupo. Nakakulong ang 2 naaresto sa Masabong Police Station. Sinampahan na sila ng reklamong robbery. Aminado naman ang 2 sa nagawang krimen. Nainganyo po ako eh. Kasi? Walang pera eh. Walang trabaho. Nasa labas lang naman po ako noon. Pero alam mo na magnanakaw kayo? Alam ko po yun kasi nasabihan naman po ako nung kasama namin eh. Yung pinaka-mastermind namin. Patuloy pang hinahanap ng pulisya ang isa pang kasama ng mga sospek. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng International Criminal Court na kasalukuyang nag-iimbestiga sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Sinabi ito ng dating Pangulo sa Basta Dabawenyo podcast
nang tanungin kung dadalo ba siya sa pagdinig ng Kamara tungkol sa umano'y extrajudicial killings noong drug war. Noong Hunyo pa iniimbestigahan o inimbitahan ng Kamara sa kanilang hearing ang dating Pangulo. Pero sabi niya, sa korte niya haharapin ang mga nag-aakusa at hindi sa House hearing. Hindi naman diretsong sinagot ng dating Pangulo kung pupunta siya sa mga susunod na pagdinig ng Kamara sabay buwelta sa ICC. Ano yung ICC na yan? I do not recognize that. Yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Abogado ako jurisdiction. First question. Fiscal ako whenever I face a case dito sa korte everyday, magtanong ako dyan, do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kasong in prosecute? Patay ang isang lalaki matapos sumalpok ang minamaneho niyang truck sa isang arko sa Cabuyao, Laguna. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Wala ng buhay nang may labas ng rescuers ang driver ng truck matapos ang halos 3 oras. Pasado alas 9 kagabi nang sumalpok ang trailer truck na ito sa arko ng Barangay Marinig dito sa Cabuyao, Laguna. Nabagsakan ng arko ang truck na ikinasawi naman ng driver nito. Sobrang taas po siguro ng truck, hindi po napansin ng driver na hindi po ganun kataas ang aming arko, nadali po ng arko ang truck. Ayon sa barangay, may sakay rin na pahinante ang truck. Nung po dumami po yung tao na humingi siya ng tulong, bigla po nanakbo yung mismong pahinante. Hinahanap pa siya ng barangay para malaman ang buong detalye ng nangyaring insidente. Palaisipan din sa barangay kung paano napadpad ang truck sa lugar. Hindi raw kasi talaga dumadaan ang mga malalaking truck doon dahil makitid ang kalsada at may mga road sign ding nakapaskil. Yung gatong kalalaking truck po ay talagang hindi po nakadesign po yung aming barangay o yung arko po namin na gatong kalaking sakyan po ang dumaan. Kailangan siguro mas malaki. Palalakihan pa siguro natin siguro. Pansamantalang hindi madadaanan ng mga motorista ang pinangyarihan ng aksidente. Plano ng barangay na isabay sa road widening project ang pagpapagawa ng bagong arko. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng maayos na panahon ngayong Miyerkules. Pero ayon sa Pag-asa, posible pa rin ang mga local thunderstorm lalo mamayang hapon o gabi. Mataas ang tsansa ng ulan sa mga susunod na oras kasama ang ilang panig ng Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Kaya sa mga sasamang sasalubong sa motorcade ng magigiting nating Olympians mamaya, mainam na magbaon ng payong. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ng hanging habagat ang Northern at Central Luzon. Higit na maulan sa mga nasabing lugar. Patay sa pamamarilang isang barangay ambulance driver sa Taguig. Ang 2 suspect nasawi naman matapos makaengkwentro ang mga pulis. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Bigla na lang sumulpot ang lalaking yan at binaril sa ulo ang lalaki naglalakad lang sa gilid ng kalsada. Malapit sa barangay hall ng Barangay San Miguel sa Taguig City, natumba ang biktima. Kahit nakahiga na, pinagbabaril pa rin siya ng gunman. Pagkatapos, sumakay ang gunman sa kasama niya noong nakamotorsiklo. Ano yun, making sure na talagang mamamatay siya? Opo, at kaya nga po nung nangyaring insidente, on the spot po patay po yung ating biktima. Sinigurado nung suspect natin na patay talaga siya kung iiwanan niya. 4 ang tinamong tama ng bala ng baril ng biktima na kinilalang si Bayane Quizon, ambulance driver ng barangay. May natukoy na motibo sa pamamaril ang pulisya. Ang pagkakautang ay sa illegal na droga. At 1 taon na po itong naniningil at meron na rin mga pagbabanta sa buhay niya. Ikinabigla ng mga kaanak ng biktima ang nangyari. Wala raw silang alam na kaaway si Quizon. Nagbigla kami, syempre. Masakit sa part namin kasi wala kaming alam. Wala rin po siyang nabanggit sa inyo anything in the past? Wala lang siya nababanggit tungkol doon. Sa pamamagitan ng backtracking ng mga pulis sa mga CCTV video at sa tulong ng ilang nakasaksi, natunton ang kinaroroonan ng mga suspect. Pero nang ikasa ang hot pursuit, nauwi umano ito sa barilan. Ayon sa hepe ng Taguig Police, papalapit pa lamang daw ang mga pulis ng mga oras na yon sa pinaniniwalaang hideout ng mga suspect dito sa West Bicutan nang bigla raw silang paputukan kaya nagkaroon ng engkwentro. Tumakbo raw ang mga suspect. Nang humupa ang barilan, parehong patay ang mga suspect.
na-recover sa kanilang 2 kalibre 38 at isang 45 na baril. Ipapakrossmatch po natin yung mga na-recover natin baril. Nakuha rin ang motorsiklo at helmet na ginamit umano ng gunman. Tukoy na raw ng mga otoridad ang pagkakakilala ng mastermind sa krimen, pero hindi na muna sila nagbigay ng impormasyon hinggil dito. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong Miyerkules mga mare at pare, may Miyerkulit na entry ang ilang celebrities na tinamaan ng Carlos Yulo fever. Isa na riyan si Asia's romantic balladeer Christian Bautista. Living like a gymnast ang peg na ipinasilip ang paggulong at pagtindig. Joining the craze ang hubby-wifey tandem ni Micael Daes at Megan Young. Feel na feel ang pag-jump representing the Philippines. Plus, may sneak peek pa sa ongoing construction ng kanilang studio. Si Miguel Tan Felix naman, nagpunta na sa gym at na-challenge sa practice niya na mag-backflip. 5 Pilipino ang kabilang sa mga napiling maging volunteer sa Paris Olympics. Isa raw sa mga hindi nila malilimutang karanasan ang masaksihan ang kasaysayan at ang makasama ang mga Pinoy Olympians. Balitang hatid ni JP Soriano. Itinuturing na biggest sporting event sa mundo ang Olympics. Kaya naman pangarap ng napakarami ang maging bahagi ng Olympics kahit di na nga maging atleta, basta masaksihan ang pinakamalaking pagtitipon ng pinakamagagaling na atleta sa buong mundo. Ang pangarap na ito ng marami, naisakatuparan ng 5 kabataang Pilipino na napili ng France para maging kabahagi ng Olympic Volunteers. Ang kanilang trabaho, gabayan ang mga atleta, coaching staff at mga nagko-cover sa Paris Olympics. Sagot ng Paris Olympics Committee ang lahat ng gastos sa kanilang biyahe, accommodation, pagkain, transportation at training. Si Isaac, isa sa mga unang assignment, ang opening ceremony sa Riverside. Hindi mo na mapapansin na inuulan na kami or parang lamig na kami, pero wala ka nang pakialam kung ano yung nafe-feel mo sa surroundings mo. It's just your heart beating na para sa Pilipinas to. Sa opening ceremonies din na-assign si Jenica, pero sa team ng Spain kung saan ginabayan niya ang mga atleta, gaya ni tennis superstar Rafael Nadal. During the opening ceremony, I'm with the Spain and Spain delegation. So you gave instructions to Rafael Nadal na let's go? Lahat po talaga. Sabi ko lang, vamos. Matapos ang opening ceremony, na-assign na ang mga Pinoy volunteers sa opisyal na tirahan ng mga atleta sa Paris Olympics, ang Olympic Village. Doon, nakilala raw nila ng husto ang mga Pilipinong atleta at napatunayang higit sa pagiging mga kampiyon, mabubuti rin ang kanilang mga puso. Si Nesty po talaga. Nagulat ako na sobrang down to earth niya talaga. Ang bait niya talaga. Ako, ang personal ko siguro with EJ Obiena, nakita ko how he was still smiling, he was still kind to the staff. Pagtapos ng mag-serve ang mga Pinoy volunteers sa mga Pinoy athletes sa Olympic Village, may time din naman silang magpahinga at makahalubilo ang ilang sports superstar na nakikita sa Olympic Village. Gaya ni Ryujin Nippon Japanese volleyball athletes na sina Yuki Ishikawa at Ran Takahashi, at si British diver bronze, silver at Olympic gold medalist na si Tom Daley. Higit pa sa sports icons na nakita nila, ang di raw nila malilimutan sa karanasang ito ay ang pambihirang pagkakataong masaksihan ang kasaysayan. Isang karangalan para sa amin na makarating sa Olympics at pagsilbihan yung Pilipinas. No? Sobrang saya namin na nadadala namin yung Filipino spirit, yung hospitality ng mga Filipino sa loob ng village at maipadama ito sa mga atleta ng Pilipinas. Mula rito sa Paris, France at bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi ni Education Secretary Sani Angara, ang Commission on Audit ang nakakaalam kung may maling paghawak sa pondo ng gobyerno.
Lumalabas anya yan sa mga COA report na siyang pinagbabasehan ng Kongreso sa budget hearing ng mga ahensya sa susunod na taon. Nagsalita si Angara matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte nitong nakaraang linggo na issue sa budget ang isa sa mga dahilan kung bakit nagbitiw siya sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinubukan daw ng busy na itama ang mga nakita niyang mali pero wala raw siyang nakuhang suporta at wala raw nakitang pagbabago. Arestado ang 2 suspect sa pang-hold up ng isang convenience store sa Mandaluyong. Ang isa sa mga suspect kalalaya lamang matapos makulong ng 20 taon. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Riding in tandem ang mga suspect na nakuna ng CCTV. Pagdating sa convenience store, pumarada ang rider sa hindi tanaw ng security camera. Ang angkas, pumasok sa establishmento. Pinuntire niya agad ang lalaking nakaputing sombrero na nasa kanyang kaliwa. Napaatras sa mga customer ng tindahan. Tinutukan ng baril ang lalaki na siya palang branch manager ng convenience store. Saka tinangay ang bag na kulay itim. Mabilis siyang tumakas sakay ng nag-aantabay na motorsiklo sa labasan. Tinutukan po niya yung ating store manager at kinuha po yung sling bag na naglalaman ng 359,700 po na cash. Sa loob lang ng ilang oras sa tulong ng kuha ng CCTV at ng mga nakakita. Nakilala agad ang ating mga suspects dito sa krimen ito sa pang-hold up. Itong dalawang suspect natin na riding in tandem, so they were able to conduct a follow-up operations immediately. Nasundan po namin yung kanilang tinakbuhan po ng kanilang motorsiklo na kung saan po na-trace po namin sila sa may somewhere in Block 38, Addition Hills, dito po sa lungsod ng Mandaluyong po. Naaresto ka namin. Magkasunod na nadakip ng Mandaluyong Police ang 2 suspect. Hindi po natin na-recover yung pera, sir, pati yung ginamit po nilang baril po. Ayon sa investigasyon, ang humold up sa convenience store, isang ex-convict. Ito po ay kakalaya lang po. Nakulong po siya sa New Bilibid prison po para sa kasong may kinalaman sa illegal na droga po. So nag-serve po siya doon ng 20 years. Tumanggi ang mga suspect na magbigay ng panig. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hulikam sa iba't ibang security camera ang epekto ng magnitude 4.4 na lindol sa Los Angeles, California sa Amerika. Kita ang pagyanig ng mga nakaparadang sasakyan sa isang parking lot. Nagtipon-tipon naman sa labas ang maraming nagsilikas na residente at lumayo sa mga gusali. Maliban sa isang nasira at tumagas na water pipe sa City Hall, wala nang iniulat ang Los Angeles Fire Department na iba pang structural damage at mga nasaktan sa lindol. Sa Welcome Rotonda, nagkikilos protesta ang mga miyembro ng grupong Manibela at Piston kontra sa PUV Modernization Program. Update tayo sa sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, kasing init ng panahon ng sitwasyon ngayon dito sa Welcome Rotonda. Ipapakita na lang natin dito sa ating likuran. No? Kung nakikita ninyo, ayan, no, nakapaligid dito sa Welcome Rotonda ang mga pulis at nasa kalsada na talaga mismo ang mga realista. Ito yung grupong Piston at saka Manibela at ang kanilang mga sasakyan ay talaga namang nakaharang na sa kalsada kaya talagang tukod. Actually, Rafi, hindi na nga lang tutukod, talagang totally sarado na ngayon dahil hindi na madaanan ang kalsada galing dito sa Quezon Avenue. Rafi, kung mabanggit lang natin, initially ang target sana nito mga realista ay papuntang Mendiola pero hinarangan sila dito pa lang sa area. Kaya kung mapapansin ninyo, I just don't know kung kaya pa ng ating camera, meron mga fire truck doon 500 meters away mula dito sa ating location. Iniharang yun ng mga fire truck para siguraduhin na hindi makadiretso papuntang Mendiola itong mga realista na yun nga sana ang target nila. Kaya ang nangyari, dito na lang sila sa Welcome Rotonda nagsagawa ng kanilang kilos protesta. Pero ang problema, Rafi, eto naman talagang nasarhan na to. So ipakita lamang natin, Rafi, etong bahagi naman ng Quezon Avenue, ayan, Rafi, nakikita nyo,
puro jeep na yan. Pero hindi po yan lahat ay realista, kundi mga pasahero yan at talaga namang papunta po sana yan ng Maynila, galing ng Quezon City. Itong nasa likod ko, Rafi, ito yung Quezon Avenue, galing Quezon City, papunta sana ito ng Maynila. Pero ayan o, wala nang galawan dahil talaga namang hinarangan na ng mga realista. Kanina pa sila pinapakiusapan ng mga pulis na kung pwede sana buksan lamang nila kahit 2 lanes lang para kahit papano sana makadiretso pa rin pong ating mga kababayan na talaga namang obviously na perwisyo na talaga. Merong ilan na late na sa kanilang mga trabaho dahil talagang hindi lamang minuto kundi oras ang binibilang dito ng kanilang pagkaantala. Kaya naman kanina sa mga nakausap natin, hindi talaga nila maiwasang mainis. Bagamat naiintindihan naman daw nilang pinaglalaban, pero dahil talaga daw nagrabe ang perwisyo nito. So Rafi, aantabayanan natin dahil talagang nagmamatigas ang mga realista na talagang hindi sila papatinag. Pero itong mga pulis naman sinasabing hindi talaga rin sila papayagan na talaga namang maging ganito ang sitwasyon maghapon, Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Ito ang inyong Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang may init na balita mula sa Visayas at Mindanao, kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. Sugatan ang 10 tao sa karambola ng halos 30 sasakyan sa Capiz. 2 naman ang patay matapos tumagilid ang isang jeep sa Iloilo. Ang may init na balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Trahedya ang sinapit ng ilang sakay ng isang jeep matapos itong tumagilid sa Leon, Iloilo. Base sa investigasyon ng pulisya, nawala ng kontrol ang driver ng jeep sakay ang mahigit 30 pasahero. Napatyan sa makina, so nag-usa pa dalom nagtumba. So pagtumba niya, nahulog sa may banglid, nagligid ang jeep sa mga 2 ka beses. Ayon sa driver ng jeep, nasa kondisyon naman ang sasakyan pero nagalaw daw ng pasahero sa front seat ang kambyo. Nakakabida na karoon kami ada. Balik siya neutral, pero puparino ako. Tabot yung kay dadayos kay danlog. 2 ang nasawi sa disgrasya, 16 naman ang nagtamo ng sugat, bukol at galos sa katawan. Karamihan sa kanila, estudyante. Kaya ako gapungko ko sa tunga, tapos rapit sa pirtahan, balara. Tapos pagka isol na mo to, natabog ako sa sagwa. Bali ma'am, pagtukar ma'am di saka, pero pinagmatras. Tumiritso matras mo to, pagliko na natumba, naipit ako. Nakadetain na ang driver sa Leon Municipal Police Station. Hinihintay pa ang mga kaanak ng mga biktima kung magsasampa ng reklamo. Sira at nagkayupi-yupi ang ilang sasakyan matapos araruhin ng isang 10-wheeler sa Ibisan, Capiz. Halos 30 sasakyan daw ang nadamay sa karambola, kabilang ilang motorsiklo, kotse, pick-up at tricycle. Base sa investigasyon ng Ibisan Police, nawala ng preno ang truck na biyahe sa ng Kalibo, Aklan. 10 ang dinala sa ospital na nagtamo ng mga sugat. Nasawi naman ang isang babae habang kritikal ang isa pa. Nasa kustodiya na ng pulisya ang truck driver na wala pang pahayag. Sa bisa ng warrant of arrest, hinuli ng mga otoridad ang isang lalaki sa kanyang pinagtatrabahuhan sa General Santos City. Wanted siya para sa paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act. Ayon sa mga otoridad, inireklamo ang suspect ng magulang ng isang bata dahil sa nadiskubring mga mensahe niya sa kanilang anak at nagpapakita umano ng malalaswang larawan. Kinukumbinsi umano ng suspect ang bata na magbigay rin sa kanya ng pribadong larawan. Naada ay dito ka istorya ang iyang anak, no, and then sending mga videos na dili dapat, no, mga videos nga dili dapat. So that is why this, no, nagfile tag formal charge complaint ng mother diri sa among office. Kakilala at naging close umano ng bata ang suspect. Batay sa warrant of arrest, nahaharap ang suspect sa 8 counts of sexual abuse na walang piyansa. Isinailalim na sa counseling ang biktima. Hindi na nagbigay ng komento ang suspect at ang pamilya ng biktima. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatakdang bigyang parangal sa kamera ang mga atletang Pinoy na sumabak sa Paris Olympics. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Chino Gaston. Chino? Yes, Connie. Pasado alas 10 ng umaga, dumating sa House of Representatives dito sa Batasang Pambansa sa Quezon City ang bus ng mga Olympic athletes mula sa 2024 Paris Olympics. Unang bumaba sa bus ang 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo
na nasundan ng female boxer na si Nesty Petesio na nagwagi ng bronze medal at ang kanyang kapwa bronze medalist na si Ira Villegas. Dumating din ang pole vaulter na si EJ Obiana maging ang iba pang mga atleta. Sinalubong sa lobby ng Batasang Pambansa ang mga atleta ng mga House leaders sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Maraming mga congressional staff at mga bisita ang nagkagulo para makakuha ng selfie at litrato dito sa ating mga nagwaging atleta. Mula sa lobby ay tumulak sa opisina ni Speaker Romualdez sa second floor ang mga atleta kung saan marami pa ring congressional staff ang nakipag-selfie at litrato sa kanila. Dito, formal silang inaasang formal silang gagawaran ng parangal ng House of Representatives. Tony. Maraming salamat, Chino Gaston. Ito ang inyong Regional TV News. Isang senior citizen ang natagpuang patay sa isang ilog sa Valencia, Negros Oriental. Ayon sa Rural Health Unit, pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay ng 81 taong gulang na lalaki na hinihinalang nag-treasure hunting. Posible raw na nahulog sa bangin ng biktima at inanod ng ilog. Sa ibabaw ng bangin kasi nakita ang kanyang mga gamit. Ninatay ang 1 linggo ng patay ang biktima bago natagpuan. Walang nakikitang foul play ang pulisya. Sa ating Global Pinoys, the long wait is finally over dahil mapapanood na ang ilang kapuso shows sa I Want TFC. Yan ang pinakabagong offer ng I Want TFC na GMA Pinoy Bundle. Kasama sa subscription ng 3 live streaming channels na mapapanood 24/7. Yan ang GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV. But wait, there's more! Mapapanood na rin ang piling Kapuso programs on demand gaya ng multi-awarded show na Kapuso Mo, Jessica Soho. Mga serye na abot kamay na pangarap, Black Rider, Widow's War at ang newest family drama series ng 2024 na Pulang Araw. Sumali sa paghula ng top answers sa Family Feud Philippines at makisaya sa top rating noontime show na It's Showtime. Mga mare at pare abroad, subscribe na! Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki matapos mabilhan umano ng iligal na droga sa bypass sa Binangonan, Rizal. Nakuha sa suspect ang 26 na gramo ng umano'y shabu na may tinatayang halagang 179,000 pesos. Walang pahayag ang suspect. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Makikita ang pag-U-turn ng tricycle na yan sa isang intersection sa Congressional Avenue sa Dasmariñas, Cavite nang biglang sumalpok ang isang paparating na motorsiklo. Tumila po ng rider papasok sa loob ng tricycle. Tinulungan naman sila ng mga nakasaksi. Rumisponde ang mga traffic enforcer sa lugar at nagkausap at nagkaayos na ang 2 rider. Ito ang inyong Regional TV News. 25 tao naman ang sugatan sa salpukan ng jeep at SUV sa National Road sa Tabuk, Kalinga. Ayon sa investigasyon ng pulisya, Linggo ng gabi nangyari ang aksidente. Nag-overtake ang jeep sa sinusundan niyang kotse saka sumalpok sa kasalubong na SUV. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang mga sugatang biktima. Wala pang pahayag ang sangkot sa aksidente. Nagbabala ang PHIVOLCS kaugnay sa pagdami ng ibinubugang asupre ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Nagbuga kahapon na mahigit 7,300 tons ng sulfur dioxide ang Bulkang Kanlaon. Ito na ang pinakamarami o pinakamataas na naitala ngayong 2024. Ayon sa monitoring parameters ng ahensya, nagbabadya ang pagkilos ng magma sa ilalim ng bulkan na sanhi ng patuloy at pagtaas ng ibinubugang volcanic gas, pamamaga ng bulkan at maya-mayang paglindol. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. Paalala naman ng PHIVOLCS sa publiko, maging alerto at huwag pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Ang pagiging magulang ay may kaakibat na challenges, gaya na lamang po ng pagpapatulog ng baby. Hindi exempted dyan ang isang mommy sa Arayat, Pampanga. Struggle is real ang peg ni Vicky Chan at ang 3-month-old niyang sanggol na si Maddie.
Kwento ho ni Mami Vicky, ngalay na ang braso niya sa pagpapatulog ng halos 1 oras sa kanyang baby. Pero kahit anong duyan o hele, todo smile at daldal pa rin si Maddie. Pero huwag mag-alala dahil nakuha rin ni Mommy ang tamang diskarte para makatulog si baby, ang combo na paghihele at pagkanta ng lullaby. Todo relate ang netizens sa makulit na video na mag-ina na meron ng 3 million views. Mami Vicky at Maddie, kayo ay... Trending! Relate tayo dyan. Yes. Naku, ang hirap talaga. Kahit na anong posisyon, pag ayaw matulog, hirap talaga. Yung mga technique na nasa mga TikTok, nasa Facebook, may technique Pwede. daw, di ba? Pero alam mo, depende yan sa bata. Depende. Depende sa haba ng tulog niya, di ba? Minsan lumalaban talaga kahit antok na. Ayaw Yes. niya. Di ba? Ang dami nating Gusto niya makita yung mukha ng mami. Oo. At hindi ka naman magagalit kung ganyang ka-cute, di ba? Basta baby, talagang lahat Parang cute. talagang nilalabanan niya yung antok niya. Gusto pong makipaglaro. Samantala, ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.